May mga sandaling tila inaalon ng araw ang aking kaluluwa. Sa tuwing lumulubog ang araw, parang may tinatabunan itong alaala na ayaw ko nang balikan. At may binubuksang pakiramdam na matagal ko nang kinikimkim. Doon ko siya unang nasilayan. Si Jason, sa ilalim ng kulay kahel na langit. Habang ang mundo ay tila bumubulong ng mga lihim na ako lang ang nakakarinig. Sa kandungan ng takip silim, nagsimula ang kwento naming hindi ko akalaing hahaplos sa puso ko. Ako si Rex, tahimik lang na tipo ng tao. Mas gusto kong nag-iisa. Nakatitig sa kalangitan, nag-aabang ng paglubog ng araw. Para bang doon lang ako nakakahanap ng kapayapaan. Pero sa isang hapon, sa paborito kong spot malapit sa ilog, bigla siyang dumating. Unang tingin ko pa lang, parang gumuhit ang init sa dibdib ko. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at kupas na pantalon. Pawisan galing sa laro ng basketball. Pero kahit ganun, hindi ko alam kung bakit napako ang tingin ko sa kanya. Uy, pre, may nakaupo na pala rito. Sabi niya, habang hawak-hawak yung bola. Ngumiti ako ng pilit tapos sabi ko, pwede ka naman umupo. Hindi naman akin yung lugar na to eh. At ayun, umupo siya sa tabi ko. Sobrang lapit. Halos maramdaman ko yung init ng braso niya na dumadampi sa balat ko. At doon ko narinig ang pagtibok ng puso kong parang tambol. Ang ganda pala ng sunset dito, no? Tanong niya. Matagal ko ng spot to. Pero ngayon ko lang nakasama yung iba. Sagot ko naman. Napatingin siya sa akin. Ngumiting parang nangaakit pero inosente. At doon nagsimula. Mga simpleng kwentuhan, asaran, tawanan. Hindi ko akalain na sa simpleng pagkakaupo naming dalawa sa tabi ng ilog, may kakaibang kuryente na agad akong naramdaman. Hanggang sa tinokso niya ako. Alam mo Rex, para kang laging seryoso. Bakit kailangan mo ng kaibigan na tulad ko? O baka higit pa? Natawa siya. Pero ako natigilan. Kasi sa loob-loob ko tama siya. Baka nga higit pa. Ang araw unti-unting nilalamon ng gabi. Pero sa tabi ko, may liwanag na hindi ko kayang patayin sa dilim. Si Jason, di ko alam kung anong landas yung tatahakin nito pero sa gabing yun, nagsimulang bumuo ng bagong pintig ang puso ko. Sa kandungan ng takip silim, doon ako unang nahulog. May mga gabi na parang mabigat ang hangin pero may mga gabing magaan ang lahat. At sa unang beses matapos ang matagal na panahon, naramdaman kong may gumagaan sa loob ko. Hindi dahil sa tahimik na kalangitan, kundi dahil sa ingay ng tawa ng isang taong kakikilala ko lang. Minsan hindi oras yung
batayan ng connection eh. Minsan sapat na yung isang hapong kasama siya para ramdamin mong may bago ng direksyon ng buhay mo. Pagkatapos ng hapon yun, sa tabing ilog, hindi ko akalaing magsisimula na pala ang kung ano-anong pangungulit niya. Kinagabihan, nagulat ako. Merong number na tumatawag na hindi ko kilala. Ano to? Scam na naman. Bulong ko sa sarili ko. Pero sinagot ko na rin. Hello, Rex. Ako to, si Jason. Kaya ito nagulat ako. Kaya sabi ko, paano mo nakuha yung number ko? Tinanong ko sa tropa. Uy, huwag kang magalit ah. Miss na kasi kita agad eh. Wika niya. Ayun. Napaikot ko lang naman yung mata ko pero hindi ko maitago yung ngiti. Kaya sabi ko, tropa lang tayo ah. Ang sagot naman niya, depende kung anong level ng tropa yung gusto mo. Sagot niya na may halong biro at lambing. Napahagalpak ako ng tawa. At doon nagsimula ang halos 1 oras naming tawanan, mula sa corny jokes hanggang sa mga kwento ng pagkabata niya. Tapos sabi niya, alam mo Rex, parang ang sarap mong kausap. Para kang librong gusto kong basahin ng paulit-ulit. Sagot ko naman, ikaw para kang istorbo. Tapos sabi niya, pero aminin mong gusto mong ni-istorbo kita. Tahimik ako sandali at sa katahimikan na yon, naramdaman ko na totoo. Gusto ko nga. Bago kami magpaalam, bigla siyang nagbitaw ng linya. Bukod sa sunset, ikaw na yata yung dahilan kung bakit excited na ako bukas. Kinagat ko yung labi ko para hindi niya marinig yung tawa ko na parang kinikilig. Hindi ko alam pero may kakaiba na talagang kumukurot sa puso ko. Sa bawat tawag ng gabi may kasabay na pintig ng puso. Parang sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, may lihim siyang ipinapasok sa dibdib ko. Di ko alam kung saan tuwahan tong pero malinaw sa akin. Hindi na ako nag-iisa. At sa ilalim ng dilim, nagsisimula ng kumislap ang isang liwanag na siya lang ang may dala. May mga pagkakataong hindi natin inaasahan pero kusa silang darating. Akala ko hanggang tawag at simpleng kwentuhan lang kami ni Jason. Pero minsan, pinagtutulungan ng dalawang tadhana at ng kalokohan niya para ilapit kami sa isa't isa. Sa kanlungan ng gabi, may mga hawak na mas mabigat kaysa sa salita. At minsan iyon ang simula ng lihim na hindi na basta mabibitiwan. Sabado ng gabi, nagyaya si Jason. Rex, tara. Inuman. Doon lang sa tropa ko para naman hindi ka laging seryoso dyan. Hindi ako may inom. Sagot ko agad. Di juice ka na lang. Basta gusto kita makasama. Wika niya. At ito na nga, napasama ako. Sa isang maliit na kubo malapit sa court. Nandun ang ilang barkada niya. Ang iba busy sa gitara at kantahan pero si Jason nakatutok lang sa akin. Pare, relax ka lang. Huwag kang mahiya. Bulong niya habang inaabot sa akin ng baso.
Diyos to, di ba? Wika ko. At itong ngumiti siya ng maloko. Oo, juice lang yan na may konting magic. Napakunot noo ako. Pero natawa rin ako. Hindi ko na malayang unti-unti akong lumuluwag habang tumatagal. Mas lalo kong nararamdaman na parang may sariling mundo kami ni Jason. Naglalaro kami ng truth or dare. Nang turn ko, siya agad ang sumabat. Turot ka lang, Rex, para safe. Ang tanong ko, may gusto ka na bang tao ngayon? Natigilan ako. Tumingin siya ng diretso sa akin, parang hinihintay talaga yung sagot ko. Napakamot ako ng ulo. Kaya ang sagot ko, meron. Maya-maya pa, nagkayayang umuwi ang tropa, pero bigla niyang sinabi, Rex, ihatid na kita. Gabi na. Sa madilim na kalsada, naglalakad kami ng magkatabi. Wala nang iba, kami lang. Bigla niyang hinawakan yung kamay ko. Hindi biro. Mahigpit at alam kong totoo. Safe ka sa akin, Rex. Bulong niya. At sa gabing yun, kahit wala akong sinabi, hindi ko na rin binitiwan yung kamay niya. May mga haplos na hindi na kailangan ng paliwanag. Ang kamay na humahawak sa iyo sa dilim, minsan, yun ang nagiging sagot sa lahat ng tanong mo. Sa kandungan ng takip silim, nagsisimula ng mas lumalim yung paglalakbay naming dalawa. At natatakot ako. Pero mas nangingibabaw yung pananabik. May mga gabi na parang may sariling lihim ang hangin. Pabulong, palihim, at parang nanunukso. Sabi nga nila hindi lahat ng bagay kayang itago sa dilim. Kasi ang mga mata at puso, may paraan para magsabi ng totoo kahit walang salita. At sa gabing yun, natutunan kong may mga lihim na masarap itago. Pero masarap kapag pareho niyong alam. Magmula nung gabi na hinawakan niya yung kamay ko, parang may nagbago. Hindi ko man aminin ng diretso yung naramdaman kong parang mas lumapit na ako sa kanya. Isang hapon nagyaya si Jason sa bahay nila. Medyo nagdadalawang isip ako pero umuo rin ako. Pagdating ko, simple lang yung bahay nila pero ramdam ko yung ginhawa. Pagpasok namin sa kwarto niya, bigla siyang tumawa. Relax ka lang, Rex. Hindi naman kita kakainin. Ang sagot ko. Loko ka talaga. Pero halatang kinakabahan ako. Umupo kami sa kama niya. Nagpatugtog siya ng mellow music. Nakahiga siya. Nakaunan sa braso ko. Habang ako naman nagkukunwaring busy sa cellphone. Tingin ka naman dito. Sabi niya. Bakit naman? Ang seryoso ng mukha mo. Gusto kong makita kung paano kang ngumiti. Wika niya. Wala akong nagawa nung bigla niyang kunin yung cellphone ko at ilapag sa mesa. Nakatitig na siya sa akin ngayon. Sobrang lapit. Rex, alam ko may tinatago ka. At hindi ko alam kung dapat ba kitang pilitin na sabihin o hintayin na kusa mong ibulgar. Wika niya. Nag-init yung dibdib ko. Di ko alam kung sagot ba ang hinihiling niya
o isang halik. At bago ko pa maisip, bigla siyang humiling. Hindi pa halik pero dumampi yung noo niya sa noo ko. Mainit yun at saka nakakakuryente. Tapos sabi niya, "Secret muna natin to. Huwag muna natin sabihin kahit kanino, basta alam ko nararamdaman mo rin yung nararamdaman ko." Tumango lang ako pero sa loob-loob ko, sigaw na yung puso ko. At alam ko na totoo yung nararamdaman ko. Parang ayoko na rin itanggi. May mga lihim na kayo sarap itago dahil kapag kayo lang yung nakakaalam, para kayong may sariling mundo. At sa gabing yun, sa loob ng isang simpleng kwarto, natutunan kong may mga kandungan ng takip silim na hindi lang pala sa langit nagtatapos, kundi sa dibdib ng taong marunong humawak ng kamay na hindi ka bibitawan. Ang sikreto parang apoy. Kaya nitong magbigay ng init pero kaya rin magsunog kapag may ibang nakahawak. Habang mas pinipilit naming itago, parang mas lumalakas yung apoy na yun. At sa mata ng iba, hindi pala kayang maitago ang liwanag ng dalawang taong dahan-dahang naglalapit. Simula nung gabing nakahimlay siya sa braso ko, naging iba na. Lalo kaming naging malapit ni Jason. Text, tawag, halos araw-araw magkasama kami. Pero syempre hindi yun nakaligtas sa mga tropa niya. Isang hapon sa court, naglalaro siya ng basketball habang ako naman nakaupo lang sa gilid. Habang nagpapahinga siya, bigla siyang lumapit at iniabot ang tubig. "Akin na, pre," sabi niya. Iniabot niya ng diretso yung tubig. Napakunot noo ang isa sa mga barkada niya. "Uy, Jason, parang ang sweet ah," biro nung isa. "Oo nga, parang kayo na ni Rex ah," dagdag pa nung isa niyang kasamang tumatawa. Parang nanigas ako sa kinauupuan ko. Si Jason naman, hindi man lang natigilan. Sabi niya, "Oo, kami na nga, may reklamo." Sabi niya sabay tawa. Natigilan yung mga tropa nila na parang nanunuya, pero sa loob-loob ko, muntik nang kumawala yung kaluluwa ko sa kaba. "Loko ka. Huwag mong biruin ng ganyan," sabi ko pagka-solo namin. Tapos sabi naman niya, "Ano ba, joke lang naman yun, pero ano kaya kung hindi na lang joke?" Tapos tumingin siya sa akin ng seryoso. Tahimik ako, di ko alam kung anong isasagot ko. Ang puso ko parang gusto nang sumabog. Pag-uwi namin, naglakad kami sa madilim na kalsada. Tahimik siya. At ako rin, pero bago kami maghiwalay ng daan, bigla siyang huminto. "Rex, kahit anong sabihin nila, wala akong pakialam, basta ikaw. Gusto kong lagi kong kasama, kahit makita nila, kahit pagdudahan nila. Ang tanong, kaya mo rin ba?" Hindi ako nakasagot pero alam ko sa sarili ko, oo, kaya ko kahit nakakatakot. Minsan hindi lang dalawa yung kasali sa isang lihim. May mga matang nakamasid, may mga bibig na handang bumulong. At sa bawat biro, may halong katotohanan. Sa gabing yun,
natutunan kong mas mahirap itago ang damdaming hindi na kayang ikubli ng mga mata. Sabi nila, kapag mas nagiging malapit kayo sa isa't isa, mas lumalabas din ang mga bagay na hindi nyo pagkakasunduan. At totoo nga, ang pag-ibig, hindi lang puro kilig at ngiti. Minsan may mga takot na pumapasok at may mga pusong handang sumugal. Pero, paano kung hindi sabay ang tibok ng puso nyo? Magmula nung araw na napansin ng tropa niya yung pagiging malapit namin, naging mas prangka si Jason. Hindi na siya nahihiyang ipakita na lagi kaming magkasama. Pero ako, lalo akong kinakabahan. Jason, baka isipin ng iba na mag-isip sila ng kung ano-ano. Sabi ko minsan habang naglalakad kami. Ano ngayon? Wala akong tinatago. Gusto kitang kasama, Rex. Sagot naman niya. Hindi na ako nakapagsalita pero halata sigurong irritable ako. Isang gabi habang nasa kwarto niya, nagkatinginan kami. Rex, ano ba talaga? Seryoso niyang tanong. Wala. Ayoko lang na baka mapag-usapan tayo ng iba. Sagot ko naman. Ano kung mapag-usapan tayo? Ano bang kinatatakot mo? Wika niya. Hindi ko na napigilan. Uminit yung ulo ko. Jay, hindi lahat katulad mo. Hindi lahat kayang maging prangka. Hindi ako handa. Tahimik siya at doon ko lang naramdaman yung bigat ng katahimikan niya. Sige. Kung ayaw mong ipaglaban, huwag muna. Pero sana, kahit isang beses lang, maramdaman kong mahalaga ako at ipaglaban mo ako. Naiwan akong tahimik at sa unang pagkakataon, umalis siyang hindi nakangiti. Kinabukasan, hindi siya masyadong nagparamdam. Ako naman parang mababaliw. Sanay kasi akong may tawag, may kulitan, may banat. Ngayon, biglang wala. Hindi ko kinaya. Ako na yung tumawag. Jason, sorry. Mahina kong sabi nung sagutin niya. Tahimik siya sandali tapos bigla siya nagsalita. Sabi niya, hindi ko kailangan ng sorry, Rex. Kailangan ko lang maramdaman na hindi ako mag-isa. At sa mga salitang yun, doon ako natutong huminga ng mas malalim kasi totoo, hindi niya deserve na pakawalan ko dahil lang sa takot. May mga tampuhan na parang unos, dumadaan, nanginginig pero lilipas din. At sa dulo ng lahat, natutunan kong hindi sapat ang tahimik lang akong magmamahal. Kailangan ko ring ipakita dahil kung hindi, baka isang araw, mawala siya habang ako'y nagtatago. Sa bawat tampuhan may kasunod na tanong. Hanggang saan ka? Hanggang saan mo kayang sumugal? Ang pag-ibig hindi laging tungkol sa lambing. Minsan sinusubukan nito. Kung kaya mo bang humarap sa takot o kung mas pipiliin mong tumakbo palayo.
Ilang araw kong hindi mapakali. Oo, nag-uusap kami ni Jason pero ramdam ko pa rin yung bigat sa pagitan namin. Kaya isang gabi, ako na mismo yung pumunta sa bahay nila. Pagkabukas niya ng pinto, kita ko pa agad ang pagkagulat niya. Rex, anong ginagawa mo dito? Pwede ba kita makausap? Tahimik siya, tumango at pinapasok ako. Umupo kami sa kama niya, parehong hindi nakatingin sa isa't isa. Jason, aminado akong natatakot akong husgahan ng iba. Natatakot ako na baka mali itong nararamdaman ko, pero mas natatakot akong kung mawawala ka. Napalingon siya sa akin. Kita ko agad yung pagod sa mga mata niya, pero may lambing pa rin. Tapos sabi niya, Rex, hindi ako galit, pero gusto ko malaman mo kung kaya mo nga ba, kasi kung ako lang yung ahawak, mapapagod din ako. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. May birthday party si Carlo bukas, tropa natin. Pupunta tayo. Kung kaya mong samahan ako doon at hindi ka magtatago na parang wala tayo. Yun na yung test ko sa'yo. Natigilan ako, hindi dahil sa party, kundi dahil sa ibig sabihin noon. Kaya ko bang ipakita kahit sa maliit na galaw na hindi ko siya kinakahiya? Kinabukasan dumating ang party, maingay, puno ng tawanan. Lahat nagkukumpulan. Pagpasok ko, agad akong nakita ni Jason at ngumiti siya. Para bang hinihintay niya kung lalapit ba ako o iiwas. Tumibok ng malakas yung dibdib ko. Lumapit ako at sa harap ng tropa niya, tinakbayan ko siya. Hindi biro. At alam kong totoo. Nagulat ang lahat. May ilan na nagtawanan, may ilan na nagtuksuhan, pero ako hindi na umatras. Pre, kayo na ba? Biro nung isa. Tumingin ako kay Jason, sabay sabi. Oo. At hindi ko ikakahiya. Halos hindi makapaniwala ang mukha ni Jason, pero kita ko sa mga mata niya yung tuwa. At doon ko nalaman na tama ang ginawa ko. Ang tapang hindi laging sigaw o laban. Minsan sapat na yung isang simpleng hakbang para ipakita na hindi mo kinakahiya ang taong mahalaga sa'yo. At sa gabing yun, natutunan kong mas masarap ang pakiramdam ng hindi nagtatago. Dahil sa kandungan ng takip silim, doon ako unang natutong sumugal. Akala ko, kapag natagpuan mo na ang taong mahal mo, sapat na yon para manatiling buo ang lahat. Pero mali ako. Dahil kahit gaano katatag ang puso, kapag dumating ang uno sa buhay, natetest pa rin yung tibay ng pagmamahalan. Sa kandungan ng takip silim, hindi lang pag-ibig ang nasusubok, pati ang pasensya, tiwala, at tapang naming dalawa ni Jason. Dumating ang mga araw ng pagsubok. Si Jason, nahirapang mag-adjust sa bagong trabaho niya na halos hindi na siya makauwi. Ako naman naiwan sa baryo, nag-iisa at nagbabantay ng aming munting bahay. Madalas tawag lang at maikling text ang aming connection. Hanggang sa dumating ang chismis, may mga nagsabi sa akin na
Nakita raw si Jason sa lungsod, may kasamang iba. Sa una binaliwala ako pero habang paulit-ulit kong naririnig, unti-unti akong kinakain ng duda at selos. Isang gabi nagkita kami ni Jason. Ramdam ko yung pagod sa kanyang mga mata pero ako'y pinangunahan ng takot. Jason, may iba ka na ba? Diretso kong tanong. Nanahimik siya. Kita ko yung sakit sa kanyang titig. Rex, hindi lahat ng nakikita ng iba totoo. Ikaw lang yung pinipili ko. Ikaw lang yung mahal ko. Pero kahit anong paliwanag niya, hindi agad nawala yung kirot sa puso ko. Doon nagsimula yung mga araw ng lamat, tahimik na hapunan, malamig na gabi, at mga halik na walang kasiguraduhan. Sa gitna ng lahat, isang bagay lang ang hindi nagbago. Kapag hinahawakan niya ang kamay ko, dama ko pa rin yung init. Pero ang tanong ko sa sarili ko, hanggang kailan tatagal ang init na yun? Kung patuloy na nilalamig ng mga pagsubok ang aming relasyon. Sa kandungan ng takip silim, natutunan kong hindi lang pala puro lambing at halik ang bumubuo sa pagmamahalan. Kailangan din ng tiwala, pangunawa, at paninindigan. Ngunit paano kung unti-unti kang natutukso ng pangamba at selos? Paano kung ang mga salita ng iba ay mas malakas kaysa sa boses ng puso mo? Doon ko napagtanto, hindi lang pala pagmamahal ang laban, kundi pati yung paniniwala sa taong minahal mo. Ang takip silim ay laging may dalawang muka. Ang isa'y pamamaalam ng araw at ang isa'y pangako ng bagong liwanag ng bukas. Ganito rin siguro yung pag-ibig. May mga pagkakataong akala mo'y magwawakas na pero kung pipiliin yung manatili, may sisikat pa ring umagang kay ganda. Matagal naming pinagdaanan ng lahat. Mga araw na hindi pagkakaintindihan, mga gabi ng katahimikan at mga pusong halos sumuko. Ngunit sa kabila ng lahat, dumating ang isang gabi kung saan hindi na namin kayang magkunwari. Rex, pagod na ako sa mga tanong mo. Pagod na ako magpaliwanag araw-araw. Jason, pagod na rin ako sa mga duda ko. Pero mas pagod akong isipin na baka mawala ka. Sa katahimikan ng baryo sa ilalim ng papalubog na araw, niyakap niya ako ng mahigpit. Para bang sinasabi niya na kahit gaano kahirap, pipiliin pa rin niya ako. Kung mawawala ka, hindi ko na alam kung kakayanin ko pa. Bulong ko. Hindi ako mawawala. Sagot naman niya na may kasamang halik sa noo. Mula noon pinili naming ayusin ang lahat. Hindi ito madali. May tampuhan pa rin, may selos. May mga araw na nakakaiyak. Pero mas pinili naming maging tapat at magtiwala kaysa hayaang lamunin ng takot ang pagmamahalan. At sa wakas, dumating ang gabing magkasama kaming nakahiga sa damuhan, pinagmamasdan ng takip silim. Hindi na yun mukhang pagtatapos, kundi isang simula. Sa kandungan ng takip silim natutunan kong ang pag-iibig ay hindi laging masaya, hindi laging magaan. Ito'y sakripisyo, tiwala, at paulit-ulit na
pagpili sa isa't isa kahit napapagod ka na. At sa bawat pagpili naming dalawa, mas lalo naming nadama na kahit anong unos, kaya naming lampasan. Ngayon sa tuwing dumidilim ang langit, hindi na ako natatakot dahil alam ko sa piling ni Jason, bawat takip sili may simula ng panibagong umaga at simula ng panibagong kami. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.